Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasahimpapawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bring Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan, Brother Ronnie Aclo po. Sumayin niyo po ang pag-ibig, Sister Merly Ibanez po ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sister Marjorie po ng San Rafael. Kay Mama Mary po tayong lahat, Brother LBC ng St. Michael de Archangel Paris. Muli po, kumusta po kayong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria, ng himpilan ng ating mahal na ina. Muli po ang pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bring Christ into your home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa ating pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito po sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos, na inyo pong laging napapakinggan tuwing linggo mula 9 hanggang 10 ng gabi. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyo ng kahit na kaunting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig ng ating himpilang Radyo Maria. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inanya sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purissima, Simplicado concebida. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O banal at makapangyarihang Diyos, punuin niyo po ang aming isip, puso at kalooban ng tunay na pagsisisi. Gawin niyo po kaming tapat sa pagtanggap sa aming mga kasalanan at matatag sa pagpasyang iyon ay aming talikdan at pagtagumpayan. Kailangan po namin ng iyong tulong tuwina. Tulungan niyo po kaming iwan namin ang lahat na umahad lang sa iyong banal na biyaya ng pagsisisi. Huwag nawa naming kalimutan ang inyong katarungan, ang nagbibigay lakas sa amin at ang pagkakamit namin ng tunay na kapayapaan ng aming kaluluwa. Siya nawa, Birheng maawain, ipanalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli po nagbabalik ang mistisismo, ang tunay na buhay makadiyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Muli po ang ating pong paalala ng ating pong mga programa po at iba pang programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay mapapakinggan din po sa mga karatig lalawigan sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng audio streaming sa mga website po ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa buong mundo po sa www.radyomaria.org. Halina po kayo muli mga minamahal naming taga-subaybay sa atin pong pagsasama-sama sa himpapawid dito po sa himpilan ng ating mahal na ina. At sa gabi pong ito, muli po ang aming pong pangungumusta sa inyo. Kumusta na po kayo sa inyo pong mga tahanan sa gabi pong ito? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at sa gayon ay inyo pong mapakinggang mabuti ito pong ating tatalakayin.
At ganyan din po, binabati po natin itong mga ating po mga kapatid dito po sa radio booth ng Radyo Maria. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumayin niyo po kapayapaan. Sumayin niyo Ano rin po, Brad? Tayo po mga kapatid ay magsasama-sama na naman dito sa ating papaksaing pag-aaral na ating pamamagatang matigas na puso. Ano po? Nakaraang linggo, tinalakay po natin yung paksa ng dila. Ngayon naman po, puso naman. Yung dila doon, nakita natin nagiging kasangkapan ng impyerno. Ano po, yung dila ng tao kung hindi po ilalagay sa maayos yung, sabi nga, pananalita. At sabi nga, ano ba yung puso ng tao? Ano bang kaugnayan nito sa dila? Ano po? At sabi, ito po sabi rito, nagiging matigas. Ano po? Matigas na puso. Sa mga kanta-kanta pong naririnig natin niya, mayroong nga pusong bato. Ano po? Pero bago po tayo dumako dyan, ano po, ating nabasahin po itong paksa na ito. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Ang pagbasa sang-ayon sa banal na kasaysayan, sang-ayon kay Propeta Sirach na may kabanata 3, talata 25. So, ating po sa inyo po. Ang may matigas na puso ay magkakaroon ng masamang wakas, at ang maibigan sa panganib ay dito mapapahamak. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa. Napakaigli lang po nung binasa ni Sister, ano po. Pero tumbok na tumbok po yung paksa natin na napakatigas, ano po. Bukang sa tigas ito, aabutin po tayong 2 oras para ito ay mapalambot, ano po. Kailangan yata tayo nito ng matinding pakuluan dito sa pusong to na napakatigas, ano po. Puso po ng tao po ang pinag-uusapan dito. Hindi na kung kani-kaninong puso po, ano. So, sa binasa po kanina, po, yun daw may matigas na puso, magkakaroon ng ng isang malungkot na masamang wakas. Hindi lang malungkot, masamang wakas pa, ano po. Bakit naman? Kasalanan bang maging matigas ang puso? Bakit ba tumitigas ang puso? Maraming pong katanungan, ano po. Ang tanong po namin sa inyo, mga minamahal namin taga-subaybay, matigas ba puso nyo? Yun po ang sabi, ano po, magkakaroon ng masamang wakas. Huwag naman po sanang maging matigas ang puso natin. Siguro, maging matigas na lang ang ulo. Pwede siguro. Pero sa matigas ang puso, ito po sinasabi, may masamang wakas. So, ating pong pisang palambutin, ano po. Unahin po natin si Sister Merly. Ang may matigas na puso, ano po? Ang may matigas na puso ay magkakaroon ng masamang wakas. At ang maibigin sa panganib ay mapapahamak. So, dito po dapat ang puso natin ay dapat wag nating patigasin. Ang pusong di nakakaramdam ng yung pusong hindi nakakaramdam ng pagsisisi, siguro po ito, no? Opo. So, pag hindi nakakaramdam ng pagsisisi ang isang puso, ay mapapahamak talaga. Dapat magsisi po tayo ng wagas, no? Ang tao sa lahat ng kanyang mga pagkakasala, mga pagkakamali, at pagkukulang. Kasi yung tao tunay na mahina po kaya dapat pinapalakas natin sa ating pagsisisi, tapat na pagsisisi. Wag tayong manisi ng kapwa. Sapagkat ang naninisi po ay parang ang tingin niya sa sarili ay mataas, no? Mataas na ang tingin sa sarili. Palagay niya wala siyang kasalanan, no? So, ang tunay na pagsisisi ay dakila sa mata ng Diyos. Kinalulugdan niya ang taong tapat at wagas na nagsisisi. So, dito po talagang laksa-laksang mga anghel sa kalangitan ang nagagalak sa taong nagsisisi, di po ba? Kasi pagka marunong tayong nagsisi,
marunong tayong nagpapakumbaba, no? Dapat hindi tayo mataas ang loob. Ang umihingi ng tawad sa Diyos ay ang pinakadakilang magagawa ng tao. At napakasarap po sa pakiramdam, di po ba? Kung nakapagpatawad tayo, napatawad natin ang nagkasala sa atin. Lalo't higit kung ang Diyos ang nagpapatawad sa atin. Di po ba kung napakasarap talaga ng pakiramdam na nakahingi tayo ng tawad at tayo ay pinatawad. Nililinis ng Diyos ang mga maruming puso natin. Ang pusong handang magbago at handang talikdan ang mga masasamang gawi. So dapat po tayong manalangin taimtim at lumuhod sa harapan ng Diyos, sapagkat ang pagluhod po ay tanda ng pag-amin natin sa ating mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang. Ito po ay tanda ng pagpapakumbaba. Di po sabi po nga ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos at ang nagpapakataas ay ibinababa ng Diyos. Kaya dapat ay marunong po tayong makinig, tumulong, magmahal, ganun po. Yung matigas na puso ay hindi po marunong magmahal ng tunay. Opo. Maraming salamat, Sister Meli, sa inyong pansamantalang pagbibigay ng dudugtungan pa ko ninyo yan kasi maraming pa to, matigas-tigas po to, Hindi pa lumambot. Hindi pa lumambot. So, binabanggit po ni Sister Meli, yung daan ng pagpapalambot ng puso ng tao, yung tinatawag na pagsisisi nga po, Kaya nga lang po, paano po natin nga maibibigay sa tao, maipapaunawa sa tao, yung tinatawag na pagsisisi, na para isa pong paraan upang lumambot po ang puso ng tao, ang pagsisisi, isa nga pong kasangkapan para ang tao magkaroon ng malambot na puso sa ngalan ng Panginoon. Atin pa pong hinga ng karugtong ang pagpapaliwanag dito si Sister Marjorie naman. Ang paksa po natin na matigas na puso, kaugnay po din ito ng natalakay po natin noong nakaraang linggo, na kung saan po ay nanggagaling po yung sa ating isip papunta sa ating puso bago na din ito masambit at masabi, at katulad din po ng ating kalooban na kung saan iniisip po muna natin ang ating mga gagawin bago po natin ito isagawa. So kumbaga po ang isip, siya po yung kung ano po yung naiisip natin, yun po yung plano. Kung ibig po ng puso na isagawa po yung planong yon na naisip natin, ay sasagawa naman ng kalooban. So ang puso po natin na siyang ating paksa, ito po yung tenga at bibig po ng ating kaluluwa, na kung saan po kapag may narinig tayong maganda papasok sa ating tenga, natutuwa ang ating puso, nasasabi ng ating bibig yung katuwaan na yon. At kung pangit naman, yung ating naririnig ay nariyan yung magdaramdam tayo, magtatampo, magagalit, at yun din po yung mailalabas ng ating bibig na nanggagaling po sa ating puso. At ito nga ay isang halimbawa ng pagiging matigas po na puso, yung gusto lamang natin ay yung naiibigan po natin kahit na may mga taong nasasaktan. At ito po yung tinatawag nating pride, yung pagiging matigas ng puso natin. At gayon din sa hindi po natin pagsunod sa mga alituntunin ng Diyos, Meron nga po yung iba, 'di ba, sinasabi po nila, wala yan, ganyan lang yan, Kumbaga, meron po yung nababastos pa na wala naman tayong matututunan sa ganyan, yung mga ganong bagay po. Pagkamatigas po ng puso natin sa hindi po natin pagsunod. Yung pride na natin po na mas pinapahalagan pa natin yung sariling atin lang, yung sarili nating pag-iisip, sarili nating damdamin, yung nagiging makasarili tayo, ito po sana ay itakwil po natin. Takwil po natin yung pagiging matigas ng puso po natin, dahil sinabi nga ni Kristo, magmahalan po tayo, magmahalan kayo, sabi po niya. Ilabas po natin yung pag-ibig sa ating puso, wag po nating pigilang mahalin po ang ating kapwa.
Pero sinabi nga po ni Propeta Sirach, ang may matigas na puso ay nagkakaroon ng masamang wakas, di po ba? Kung may matigas na puso ka, ay malamang puro pot at galit po yung palaging nasa puso mo. At puro masama po yung gawa. At dito po tayo napapahamak sa pagkakaroon ng matigas na puso. So kapag masama pong gawa natin, sigurado marami din pong galit sa atin, lalo na yung Diyos, no? At wala po tayong kapayapaan dahil marami pong maantabay sa atin, no? Sa mga nagagawa po natin sa kanila na masama. Wala pong kapayapaan sa ating kapwa, no? So kapag tayo po ay nakasanayan na po natin yung pagkakaroon ng matigas na puso, ay baka may dala pa po natin to hanggang kamatayan. At ito nga yung masamang wakas na dulot sa atin, no? Baka mauwi yung ating kaluluwa po sa impyerno. Yun po. Maraming salamat, Sister Marjorie. Nabigan na makatotohanan yung nabanggit ng ating kapatid. Na kung tayo nga ay darat na ng kamatayan na may matigas na puso, 100% po. At ang pagiging matigas niya ay negatibo, di tayo papasok sa kaharian ng langit, At yun nga sinasabi ng aklat ng Propeta Sirach na may masamang wakas, magdaranas ng masamang wakas. Dahil mapapalayo po tayo sa Diyos, atin pong wakas na yun. At sa atin pong pagdurugtong dito po sa ating paksang to, sabi nga ng ating mga kapatid, ito isang klase ng pride na nagpapatigas sa puso ng tao, At yan pong pride na yan, sabi nga po napakalaking istorya po niya kung bakit nasa puso po ng tao yan. At yan po ay ating ihingin kay Brother Rico kung paano yan sumulpot sa tao. Magandang gabi po sa lahat ng mga regular tuners na Radyo Maria Philippines. Magandang gabi rin po. Magandang gabi Dito po. sa ating patuloy na pinag-aaralan na programang Mistisismo, na ang pangunahing paksa tayo rito, yung kaluluwa ng tao. Pagtuloy tayo, ang kaluluwa, binubuo ng isip, kalooban, at yan, din tayo sa kanto ngayon ng puso. Ang pamagat ng episode, matigas na puso. Bakit ka matigas? Kasi kung yung aral ng yung salita, liwanag yan yung ebanghelyo. Para makita natin yung pinanggalingan ng liwanag, checkin natin, i-counteract na yung tanongin natin, bakit ba matigas na puso ang nakalagay dito? Nagkakaroon doon ng masamang wakas. Malaging nakatapusan tang. At ang maibigin sa panganib ay dito mapapahamak. Bakit nga matigas ang puso? Kasi sinasabi natin lagi-lagi, spiritual yung puso, hindi nakikita ang dalawang mata. Meron tenga nakasangkapan dyan ng katawan. At yung tenga ng point of entry ng salita. Sabi natin, pag pumasok sa tenga ng katawan yung salita, tatagos sa puso. Tatagos sa puso, hindi niya nagustuhan, exit sa bibig. Magagalit yung tao, magsasagot din ng negatibo. Yan. Ano kaya yung kalalagay ng matigas dyan? Ibig sabihin dyan, malamang o siguro o sigurado, yung pangunawa ng tao. Sa isang tao na talagang matigas ang ulo, sabi nga ni Brad kanina, na walang loobin sa Diyos, o maaaring ng kaloob sa kanya na papilinasan mo sa mundo, mahirap pag dumating ang punto na alisan tayo ng pangunawa ng Diyos sa ating mga puso, mga giling tayo subaybay. Sabihin yung lahat ng mga salita na nagmumula sa Holy Bible, mga salita nagmumula sa mga pari, sa mga misyonero, sa mga kapag natin mga tao na nagmamalasakit na magbigay ng mga aral, papasok sa tenga, papunta sa puso. Kapag hindi na tumatalab yan na yung presence ng tinatawag na matigas na puso. At na naka-indicate dito, magkakaroon ng sad ending. Ngayon, ano kaya ang gamot dyan sa matigas na puso na yan? Kung larawan ng bato yung matigas na puso na yan, larawan ng batong matigas. Sabi, sama ng anak ang patak ng tubig, lalambot din yan, madudurog yung puso na yan. Kaya sa mga kulungan, may mga nakakatakas na preso bilanggo Inuunti-unti lang pinahampas ng may tubig na tuwalya yung pader. Kakahampas, lumalambot yung pader yung bato. Yan. Kung puso niya ay bato, sumagitan pa namang salta.
lalambot yan. Sabi nga, habang nabubuhay may pag-asa, hindi pwedeng iwala ang hope o ang pag-asa ng tao. Yan. Para wag siya mapasama doon sa sad ending, masamang wakas. Ngayon, kung naman larawan ng puso niya, kasing tigas ng bakal, kaya salta naman ng Diyos, larawan naman ng magnet. Didikit naman siya. Kasi sa Diyos wala imposible, ha. Lagi ang Diyos, sa buhay natin, part of the solution ng Diyos, hindi siya part of the problem, di ba? Yung tao lang ang laging part of the problem, eh. Yan lang muna po. Kapag bato larawan ng puso niya, manakala ka pa talaga tubig, lalambuti siya. Walang bato hindi lumambot sa tubig, di ba? Ngayon kung sagad na natin kung bakal ang puso niya, magnet naman ang salita ng Diyos. Yun lang po muna. So yun, inilintunan po ng ating kapatid, mga ginigilo namin taga-subaybay, yung pagpapalambot ng matigas na puso sa pamamagitan ng tubig. Yan po. Ano po bang kahalintulad ng tubig? Yan po yung mga larawan ng salita ng Diyos. Larawan ng tubig na bumabalong po mula dun sa luklukan ng Diyos, ng karunungan ng Diyos, sa luklukan ng karunungan, na kung ito po ay papatak sa puso ng tao, kahit po bato po siya, sa tiyaga po ng Espiritu ng Diyos, yan po lalambot, ano po. At katulad po ng ating gawain na ito sa ating pong himpilan, ano po, ng Radyo Maria Philippines, bakit po ba tayo nagkakaroon ng mga pag-aaral na ito, nagkakaroon ng mga discussion na ganito, at mga pagpapahayag na ganito? Ito po ilarawan ng, yun, kamukha ng sinabi ng ating kapatid, pagpapatak ng tubig, ano po. Kung itong mga aral na to na ating pong pinag-uusapan, ito po yung tubig na yan, pumapatak po sa mga puso natin, ano po, na kung medyo matigas, matigas man po man, ayaw nyo kaming pakinggan sa ngayon, sige po, ituloy nyo lang po pakikinig dyan sa Radyo Maria, at yan po sigurado lalambot po yung puso po nyo na yan, ano po. Maintindihan nyo po ang ibig sabihin po ng atin pong gawain ito, kung bakit meron po tayong ganitong programa, ano po. At patungkol po sa pagdurugtong po dito po sa paksa natin na matigas na puso. Atin nga pong urirating mabuti at ating alamin paano bang nagsimulang naging matigas ang puso ng tao, ano po, yung umpisa nito. Dahil sa pasimula nga po, ang puso ng tao, ito yung ginawa ng Diyos na sangkap nga po ng kaluluwa, binabanggit po ng ating mga kapatid kanina, po isip, puso at kalooban. Ito pong puso, isa pong bahagi ng sangkap ng ating kaluluwa, na hindi naman po talaga ito ginawang napakatigas ng Diyos. Naging matigas lang po ito sa bahagi po ng kasaysayan, ano po, magmula po nung magkasala ang tao at sumuhay sa Diyos. Dahil sa pagkakasala nila, sumuhay sila, pumasok na po yung mga 7 puno ng kasalanan, ano po. Unahin po natin yung na pumasok sa puso ng tao, yan na pong pagkahiya, pagkatakot, na humarap sa katotohanan, pagkahiya sa gawang kabanalan, pangangatwiran sa harap ng katotohanan. Isa po yan sa mga elemento, ano po, na negatibo na pumasok po sa puso ng tao, bunga po ng kanyang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos, o yung pong manang kasalanan na nagawa po ng ating unang magulang sa paraiso. At yung pong 3 puno na yon nagbunga po ng mga 7 mga ketong ng kaluluwa. Yan na nga po yung unahin na po natin, si Cain, ano po, si kainggitan. O yun po. Bunga po ng kasalanan na yon, yung pong puso ni Cain, tinubuan po ng kainggitan sa kanyang kapatid na si Abel, kanya pong pinatay. Ano po, ang unang krimen na nangyari sa unang kasaysayan ng tao, na pinatay po ng kapatid yung kanyang ng kuya yung kanyang kapatid, ano po, na nakababata sa kanya. At nagpatuloy pa po yan, ano po, nagkaroon ng mga kasakiman, katamaran, katakawan, kahalayan, ano po, kapuotan. Yan pong kapuotan, yung puot na yan, isa po yung sa matindiring nagpapatigas sa puso ng tao, ano po, kapuotan, at yung tinatawag nating katakawan, ano po, sa lahat ng bagay. Kaya tingnan po natin tao ngayon, ano po, meron na siya, gusto pa niya. So, pag hiningan mo, ayaw naman. Kasi gusto niya, sa kanya na lang lagi, ano po.
Yun po, nagiging matigas po ang puso ng tao. Kaya marami pong mga tao nagtataglay ng lahat pero hingan mo, ayaw magbigay. Bakit po? Pinatigas ang puso ng kanyang kasakiman at ng katakawan po sa lahat ng mga bagay. At higit sa lahat po, yung tinatawag na kapalaluan. Isa po yan sa mga matindi pong elemento ng negatibong espiritu na nagpapatigas po sa puso ng tao. Kaya hindi po natin maiaalis na tayo po dahil po sa pagkakasala ng ating unang magulang, ito po isang karamdamang espiritual na hindi na po natin maitatanggi sa ating pagiging tao. Sabi nga po ng karaniwan na nga po nasasabi ng tao, tao lang ako. Pero hindi po dapat nilalang po natin ang pagiging tao natin. Sapagkat tayo po'y tao, nasa pasimula, ay nilalang sa larawan, wangis at anyo ng Diyos. At ito po isang dignidad na atin pong tinataglay. Kaya naman po sa ating tinatalakay po, atin pong binubuksan muli yung ating pagiging tao sa atin pong pagtalakay na kung paano pong ang puso natin ito ay mapapalambot. Sa atin pong pagpapatuloy, atin po munang bigyang daan ang paalala ng ating himpilan. Sama-sama po tayong mananalangin sa ating programang Communion of Saints tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 11:40 ng umaga. Dito po ay sama-sama nating darasalin ang inyong mga intensyon na ibabahagi sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text. Ito po ay hahatid sa inyo ng Radyo Maria, bringing Christ into your home. Batas ang Katumbas, ang inyong kakampi, magbibigay linaw sa inyong mga katanungang legal. Batas ang Katumbas. Serbisyo publiko ng Radyo Maria. Agapay sa inyong karapatan at paghahanap ng katotohanan. Batas ang Katumbas. Tuwing araw ng Sabado, 9:00 ng umaga. Programang Balanse at Patas. Batas ang Katumbas. Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Maaari niyo rin pong maiabot ang inyong tulong pinansyal via YouShare Online. Magtungo lamang sa www.radiomaria.ph at i-click ang Donate Now button. Piliin ang Select Campaign at ilagay ang amount of donation at payment option. Filapan po ang form at i-click ang Donate. Piliin ang fund source at i-type ang inyong email address at i-click ang Select at basahin ang inyong email. Para sa kumpirmasyon, maaari rin po kayong tumawag sa mga sumusunod na telephone numbers 045-982-1797, 045-982-1910, 045-982-1514, at 045-982-1789. Sa Tugigaraw, 078-844-0429, at sa Santiago sa 078-305-1881. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy, sa magandang paksa po natin tungkol po rito sa paksang matigas na puso. Binabanggit po ng aklat po ng buhay mga Diyos, sa pasimula kung ninanais po natin na mapalambot po ito at kung saan ba natin mapapalambot ito. Sinasabi nga po sa aklat ng buhay maka-Diyos na sa mga naghahangad po, tayo po kasi bilang tao naghahangad din naman na makapiling ang Diyos. Dahil nga lang po ito po kasing mga espiritong ito na nananahan sa puso ng tao na siyang nagiging hadlang para tayo po makabalik sa Diyos.
yun po ang sabi nga malaking problema ano po na kung bakit hindi tayo makakilos. Ngayon sa atin pong pag-aaral at sa atin pong tinatalakay dito sa Radyo Maria ano po sa ating pong himpilan, dito po ay merong isang buhay na maari pong isang tao ay makapagsimula sa kanyang pagpapalambot ng kanyang puso. At ito po ay ating babasahin babasahin po natin itong bahaging ito ng buhay ascetismo o buhay Kristiyano. Binabanggit po rito sa aklat ng buhay Kristiyano na walang sino mang tao na makakapasok sa pintuan ng buhay asetiko o Kristyanismo hanggat hindi niya naihahanda ang kanyang kaluluwa na mabuksan sa kaparaanan ng langit at maitalikod ang kanyang puso sa kaparaanan ng daigdig. Katulad ng namumukadkad na talulot nito sa silahis ng araw, gayon din naman ang mga sangkap ng kaluluwa ay namumulat sa Diyos sa pagbubukang liwayway ng kanyang pagsilang. Bagaman nawala sa tao ang kalinisan na natanggap sa pamamagitan ng binyag sa tubig at sa paningin ng Diyos, ang tao ay makapagsisisi pa at matatagpuan ang kaaliwan ng pagpapatawad ng Diyos kung tatanggapin niya ang kanyang mga sala at lilinisin ang kanyang kaluluwa sa tulong ng luha ng pagsisisi. Sa ganitong pagkakataon, ang binyag at kumpisal ay dalawang kasangkapan na nagkakaloob sa tao ng karapatan upang makapaglakbay patungo sa kaharian ng langit na inihanda ng Diyos para sa tao. Ang dalawang sakramentong ito ay kapwa mahalaga sapagkat ipinakikilala nito sa tao ang 6 na susi ng walang hanggang tahanan. So ayun po, napakaganda po ng paliwanag po ng ating aklat po ng buhay makadiyos kung paano po tayong makakapag-umpisa sa ating pong paglalakbay patungo sa Diyos na taglay po ang isang puso na hindi po matigas, isang pusong makadiyos. Hindi po natin sabing malambot, pagkakaroon ng isang pusong makadiyos, na tayo pala ay kinakailangang mahugasan ng ating mga puso sa tulong ng luha ng pagsisisi. Yung pagtanggap natin na tayo ay mga nagkasala. Kaya sinasabi po na kinakailangan po na ang tao ay pumasok po talaga sa sakramento para ang puso po niya ay malinis at maging isang makadiyos. Sabi nga po sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ito pong binasa po natin na naayon sa aklat ng buhay ascetismo o buhay Kristiyano, pinapakilala nga po na sa sandali po ang isang tao, magkaroon na po na umahugasan ng kanyang puso sa pamamagitan ng sakramento ng binyag o ng kumpisal, siya po ay magkakaroon na ng karapatan upang maglakbay sa kaharian ng Diyos. At lahat po ng tao ay nangangarap naman na makarating sa kaharian ng Diyos. Hindi po, sabi nga po, kahit anong tigas po ng puso natin, ang isip po natin ay nag-uutos sa atin, nagpapakilala sa atin na mayroong kaharian ng Diyos na gusto nating puntahan. So, huwag na po natin patigasin ang puso po natin sa mga sandaling ito, mga minamahal namin taga-subaybay, kung kayo po ay naandyan. At sabi nga po, tayo may mga pinagdadaan ng buhay o pinagdadaanan sa ating buhay na tayo'y may puot dyan, may galit sa ating kapwa o mayroon mang pagdaramdam sa Diyos. Sa mga sandali pong ito, yan po isang bahagi ng buhay na napakatigas po ng puso natin. Kaya naman po sa amin pong pinapaalala sa inyo itong gawain ito na tayo po magkaroon po ng isang buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng pagyakap sa mga sakramento po ng ating inang simbahan. Lalo't higit po sa yung tinatawag po nating sakramento po ng kumpisal. Di ba, Brother Rico? Kaya tayo po, si Brother Rico, isa po ito sa mga may mga posada po dyan sa kanilang mga lugar. San Rafael Valdez, Iti Valdez. At ang paksa po ng kanila pong gawain ipakilala sakramento. Mga sakramento, Opo. Sa inyo po bang krusada, Brother Rico, ano po bang mga mga pagpapakilala sa sakramento diyan? Nung nabukas kami, ang totoo niyan almost 2 weeks pa lang kabubukas pa ng krusada. Continuation, dati na nasa San Rafael ang krusada. Gawa nga ng busy ang mga tropa, natigil ngayon, nabalik ulit. Sa Valdez naman, ang pinakapanigo o starting point sa krusada,
ipakilala ang true religion, which is Catholic faith itself. Tapos sa Catholic faith nga, may sa ngalan nga ng divine revelation ng Diyos din sa religion ng Catholic niyan, meron sanctifying grace in start of the new beginning ng kaluluwa in the form of 7 sacraments. At sa 7 sacraments, meron nga yung pagkukumpisal. Kaya mapapansin natin, mga kapatid, maging sa mga Cursilio House ng mga kaparian, sa mga retreat house, sa mga kung ano man mga move ng Catholic faith na to, nag-i-start ang lahat sa confession sa pangumpisa, kasi may kaugnayan doon sa episode na nakakarang linggo yung bisa ng panalangin, di ba? Na kung hindi nga, ang matuwid daw na tao ay mabisa ang panalangin. Sabihin, yung pagiging matuwid nagsisimula sa pagkukumpisal Yung kwento nga ng Brother Anchorman nakakarang linggo nga na kilala ka ng Diyos pagka nanalangin ka sa Kanya, nagkakaintindihan kayo. So yun, nagsisimula sa paghuhugas nga muna ng puso. Kaya mga puso, andyan dyan namamahay mga salta na nagpaparumi sa kaluluwa. Siyempre, kung marumi ang mga salta, nagpinadumi ang kaluluwa, pag gumawa, marumi din. Kasi nga nagsisimula ang gawa sa salita din Kaya nga, bilang kumbaga i-wrap up natin, ang istorya ng paksa, meron kasing merong pinagmanahan yung mga negatives ng puso natin Meron po tayo kasi sa ating Catholic faith na to, meron tayong tinatawag na Trinidad. Holy Bible siya, pero ang pamagat niya Trinidad. Doon sa Trinidad kasi, doon sa may meron doon, hindi ko lang matandaan ngayon Yung nagkaroon tinatawag na paglaban. Paglabag si Luzbel, yung kanang kamay ng Diyos na anghel Kung ang kaliwang kamay si St. Michael, si Luzbel nagsimula na inggit sa Diyos na gumawa sa kanila Pure spirit angel sila Hindi niya matanggap na habang buhay siya sumusunod sa Diyos, kaya umiral ang pride niya. Sabi niya, non-serbiam, ayaw niya na maglingkod. Diyan nagsimula yung katigasan ng puso Minana ngayon ni Eva at Adan yan hanggang sa pababa, down to panahon natin yun, ang tao talagang matitigas ang puso. Alam niya na any time of the day, of the month, of the year, mamamatay bigla siya literally, kung ano man ang cause ng kamatayan niya. Pero ayaw pa ng tao na lumagay sa grasya, ayaw niyang ilagay ang puso niya sa panimula na tinatawag na hakbang patungo sa pagsuyo o paglingkod sa Diyos, yung malinisan ng puso niya. Magmula sa walang kaunawaan matutong umunawa yan. Kaya nga sa tulong ng aklat ng buhay maka Diyos at ng mga pari natin, aklat ng mga katikismo ng Holy Bible, nawa masanin na mga tao na naging daluin ng mga salta ng Diyos. Kaya mga salta ay Diyos. Tsaka sa pagiging matigas ng puso, kaya nakikita natin laganap ang mga kriminalidad sa ating lipunan. Bunga po nitong pagiging matigas ng puso ng tao. Sabi nga, ang matigas na puso nagiging maibigin din sa panganib. Kaya makikita po natin ang tao sa kanyang pagiging matigas ng puso, nakikita nga natin na ang daming mga napapahamak. Dami. Mga nakakaisip ng kasamaan, sa pag-iisip sa kanilang puso ng mga kasamaan, at hindi nila, binabaliwala nila ang mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ito nga pong puso ay bahagi ng pangkaluluwa nating pangangailangan, itong puso na yan. Kaya nga po tayo, wala po tayong tigil. Kaya po Radyo Maria, patuloy na nagsasayang papawid ng mga programang ganitong mga pag-aaral para po ito sa puso ng tao na pinatigas na ng daigdig. Paano po bang tumitigas sa panahon natin ngayon ang pangapuso ng tao? Dahil po sa mga paghahangad sa mga lumilipas na bagay, sa atin pong kapanahunan. Kaya makikita po natin ang mga kabataan, mga tao sa paligid natin, walang tigil sa paglakad dito, lakad doon, abala rito, abala ron, para sa mga bagay-bagay na hinahangad ng kanilang mga puso na hindi naman nagdudulot ng kabanalan sa kanila. Kaya nagiging epekto po lalo, tumitigas na yung puso lalo ng tao. Ibig sabihin kasi na matigas na puso, hindi na makaintindi. Hindi na po makaunawa. Wala na po yung, pag sinabi pong wala na po yung pangunawa,
ang pangunawa po, isa po yan sa mga bunga ng gift of the Holy Spirit, ano po, yung power of understanding, ano po. Pag yan po wala na po sa puso ng tao, ang pangunawa, ano po, doon po nagiging matigas yan, ano po. Kaya sinasabi nilang matigas, hindi makaintindi, hindi makaunawa. Barado natin nga. Opo. Kaya po kung tayo po ayaw nating umunawa, hindi po tayo yan. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, ano po, hindi po tayo yan kung ayaw nating umunawa. At pinipilit po natin na kung tayo galit, talagang galit po tayo. Sinasabi, galit talaga ako sa kanya. At hindi na po tayo natin maalis-alis yung galit na yan. Baka puot na po yan. Yung kapuotan po, isa po sa ketong ng kaluluwa yan, na bunga po ng pagsuway ng ating unang magulang sa paraiso. Ano po. Kaya mag-isip-isip po tayo at mag-aral po sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano po, Sister Merly. Sa inyo pong mga gawain sa simbahan, ano po, Sister Merly. Siguro naman, dinidiscuss nyo sa ano po bang activity nyo na lagi kayo may meeting dyan sa inyong simbahan? Meron naman po kami yung C2BC. Pinag-aaralan po dito yung ating credo. Yung ating pananampalataya. Pananampalatayang Katoliko. Actually, mag-uumpisa na po ito sa pinaplano na po by February 12. Nung pong gustong sumama sa C2BC para malaman po natin ang tunay nating pananampalataya, 12 Sabado po ito. Para sa kalaman po ng mga taga-subaybay, ano po ba yung C2BC na yan? Para... Called to be Catholic. Yun. Para po malinaw sa kanila, ano po. Tinatawagan po kayo para maging Katoliko. Kasi kahit binyagan na po kayo, hindi naman porke binyagan kayo, Katoliko na kayo. Maganda yan, hindi naman ba tintang mo kasi alam mo yung panahon, uso ang sito ngayon eh. Kakalala, sitong iniinom yan eh. Yung energy drink. Oo nga naman. C2BC, called to be Catholic. Ito panawagan para maging Katolik kasi marami nga pong binyagan sa 3 persona sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, pero at matawag na Katoliko, pero tanungin niyo po ano ibig sabihin ng Katoliko, hindi po alam, ano po. Sarado siyang Katoliko. So, yan po ang natin, isa rin po sa mga panawagan po natin na para po ang tao makaintindi po yan. Isa rin po sa pagpapalambot ng puso yan, yung maunawaan po natin kung ano ibig sabihin ng pagiging Katoliko natin, ano po. Opo. Katolika. Kaya po sa krusada namin, alam niyo po, yung pagbabahay-bahay namin pagtuturo. Ang unang-unang tinatanong namin, Katoliko po kayo? Opo. Ano po ibig sabihin ng Katoliko? Hindi na po makasagot. Opo. So hindi po sila hindi pa po Katoliko, ano po? Hindi pa ganap na Katoliko, ano po. Kapag hindi pa nila naiintindihan kung anong pagiging Katolik. So kaya yung marami pong Katoliko, hindi man po natin hindi masakit man pong tanggapin. Katoliko po tayo pare-pareho, ano po. Ngayon, hindi binabanggit nga ni Brother Rico, katunan, liko pa, ano po. Dahil nga po sa... Saradong Katoliko. Oo. Nakasara eh. At kaya pag minsan nga po, yan po nagiging dahilan kung bakit yung kapwa rin nating Katoliko, sumasakay na rin po sa ating gawain. Kaya sabi po nga, nagsasakayan na lang ng kahinaan, ano po. Sabi, maraming mga hindi mo makita ang pagkakaisa sa mga Katoliko. Bunga nga po ng ganyan kasi po tayong mga Katoliko kasi pinagkalooban po ng Diyos ng isang malayang pananampalataya. So, ang kalayaan po natin na yan, atin po sana naman bigyan ng pagpapahalaga sapagkat nagiging bilangguan na rin po natin dahil sa sobrang kalayaan po natin, tumigas na po yung mga puso natin. Hindi na po natin iniintindi yung kagustuhan ng Diyos. Yung kagustuhan na po natin. Hindi naman po tayo binabawalan ng Diyos kung ano pong gusto natin. Ano po? So, tayo ang mga malayang mananampalataya, tayo mga anak. Kaya nga lang, masyado na tayong spoiled. Kaya nangyari, ito po, tumigas na mga puso natin. Ano po? Para tayong mga anak ng tahanan na matitigas ang ulo. So sana po sa atin pong programa na atin pong tinalakay itong matigas na puso, sana intindihan po natin kung paano po natin itong aayusin sa ating sarili. Ano po? Kailangan po natin magpakababa. Ito po ang isa sa pinakasusi po na tayo mag-aral magpakababa sa harap ng Diyos at sa ating mga umamin ng ating mga pagkakamali. Kasi po pag minsan kahit mali na po tayo, dahil po sa tinatawag na pride o kapalaluan, isa po sa
mataas na ketong po ng kaluluwa, ano po. Hindi natin binibitawan yung ating pride na yan. Kahit na yung mali tayo, hindi natin inaamin na mali tayo, ano po. Isa yan sa mga katigasan po ng ating mga puso. At isang paalala po, no? Sabi nga po nung sa nating kapatid, baka madala po natin sa kamatayan yung pagiging matigas ng puso. Yun po mahirap doon, ano po. Hindi po tayo makikilala ng Panginoon doon. Dahil tayo po ang mukha po natin matigas. Ano po? Excuse Brad, napag-usapan na yung kabahan of humility. Madalas ipatrasa sa TV ngayon, yung Tide, yung pasasabon, yung baba. 6 pesos na lang yeah, yung pagkapakababa, di ba? Linaw na, kasangkapan na yung network, yung TV. Baba, 6 pesos na lang. Yung 6 kasi, yung mystical number yan sa aklat po ng Boy Makadiyos, number 6, humility po kasi, kaya baba. Ngayon, tutuloy niyo yung the desire to know God is a kind of an intellectual hunger. Gutom sa isip ng tao, ang tao sa isip niya, gutom sa Diyos yung isip niya. Kasi, pinipilit niya saliksikin kung ano yung kahulugan ng Diyos, sino yung Diyos niya. Hindi niya naman kasi mataas ang Diyos, mataas. Kaya baba ka. Kaya makilala mo kung ano yung kaluluwa. Ha? Pag nakilala mo yung kaluluwa, siya pala si mind, heart, and will, yung maintindi mo yung tinayan, Diyan pala yung Diyos na gusto mong kilalanin. Kaya marami na nagkaiwa-iwalay, naligaw Hinahanap ang Diyos. Sabi ng iba, dito tayo sa Espiritu Santo. Sabi ba, dito, receive Christ as your personal Savior and Lord and you shall be saved. Sabi ba, sama tayo, sama. Nagkaiwalay yung persona. Hindi na alam, nasa kaluluwa sikreto. Kaya nga, makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya nga binabanggit, di ba, man himself is a universe, no? Tantuin ninyo na ang kaharian ng langit ay nasa inyo. Mayroong ganung kataga ang ating Panginoon na wala ron wala rito, di ba? Kundi ang tao sa kanyang sarili, nandyan na lahat. Nandyan ang langit at lupa, ang lahat sa kanyang pagiging isang tao sa spiritual na kalalagayan. Kaya kung maghahanap pa tayo ng langit, kasama natin yung langit, kaya lang hindi pa natin napapasok sa ating sarili. Huwag na po natin hanapin sa kalawakan. Kahit na nung lawak ng puntahan natin, wala pong langit doon. Mga planeta po at mga kometa makikita natin, mga kadiliman. Ang kaharian ng langit nasa atin. At yan nga lang po ang hirap. Sa katigasan ng ating puso na kasama na natin, hindi pa rin natin mapasok. So, ito po ang ating paalala na tayo po ay pumasok sa kababaan ng loob. Hindi po tayo pataasan, hindi po tayo para umakyat sa kalawakan. Pumasok po tayo sa pinaka mababang party po ng ating pagiging isang tao. Na tayo ay taong walang kabuluhan, taong galing lamang sa alabok, tao na dapat kumilalang may isang Diyos na dapat niyang sambahin at paglingkuran. At yan po ang itinuturo ng ating Panginoon sa ating pong programa na mistisismo, na kung saan atin pong binubuksan ang mga parte po ng pananalita na katulad po nito, matigas na puso. Meron pa po ba tayong oras, Sister Marjorie? Okay na po. Sige po. Amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Paki-search lamang po ang mistisismo at paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang amin pong mga paksa na gusto nyo pong mapakinggan at yung mga updates po sa aming paksa. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng paksa ng mistisismo, Matigas na Puso, at inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. Sister Merly, baka may gusto kayong pasalamatan? Salamat po sa mga bumubuo ng Radyo Maria, mga staff, at ang director nating si Father Raymond. So, salamat po sa mga umaantabay sa amin dito at sa mga donors, mga volunteers na katulad po namin. Sana patuloy pa po nating gawin ang tungkuling iniatang sa atin ng Diyos. Patnubayan po tayo ng may kapal. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagsubaybay, mga minamahal naming taga-pagtangkilik ng ating pong programang mistisismo dito po sa himpilan ng ating mahal na ina. At kayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. Sumayin niyo rin.